Gabi and welcome po sa ating midweek worship and prayer tonight. Nasa bagong araw po tayo ngayon, Tuesday, sa pagbibigay daan po natin sa basic theological course na kinakonduct ng FCC Abu Dhabi. So ngayong gabi po, for few reminders po, and welcome po dun sa mga papasok pa lang, tsaka yung magjo-join pa lang, yung pauwi pa lang ng kanilang bahay, welcome po. Few reminders lamang po, please keep your camera on as long as possible. Keep your mic muted. Mag-unmute lamang po tayo during corporate prayer at sa mga mag-share ng kanilang mga praises and thanksgiving. And lastly po, after ng benediction, wag po muna tayo mag-leave. Let us join po sa ating breakout room, prayer session to pray for each other at magkamustahan po ang bawat isa. Maraming pong salamat. And now let us all have a few moments of silence to prepare our hearts sa ating pag-worship sa ating Panginoon. Let's all pray. Our Heavenly Father, we praise you, we glorify your name, Panginoon. Niluluwalhati ka namin ang iyong dakilang pangalan. Truly, you are our amazing God. We acknowledge your presence sa gabing ito, aming Ama. Inalalapit namin ang aming mga sarili sa iyong harapan, Panginoon. Pakalinisin mo po kami sa aming mga pagkakasala at karumihan. Paging dapatin mo po kami sa aming pagsamba sa iyong harapan. Tinataas din po namin, Ama, ang aming mga kapatid na magjo-join pa lamang at iyong iba po na pauwi pa lamang ng kanilang tahanan. Pakaingatan mo po sila, Ama. Tanggalin mo po ang anumang balakid sa aming pagsamba sa gabing ito. Lord Jesus, itago mo po ang mga anak mong gagamitin mo ngayong gabi. Mula sa multimedia, sa praise and worship team, at sa aming speaker ngayong gabi na maghahatid ng iyong mga salita. Gamitin mo lamang po siyang instrumento upang maihiyaga ang iyong mga salita at tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming maitaas sa buong gawain na ito ngayong gabi. Tinataas din po namin ang internet connection ng bawat isa na walang maging interruption upang maging maayos ang flow ng aming pagsamba sa gabing ito. Ang lahat ng ito ay tinataas namin at pinagkakatiwala namin sa iyong dakila at mataas na pangalan. In Jesus' name, Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Dadako po tayo sa ating praise and worship. Sabi nga po sa Psalms 108 verse 1 to 5, My heart is steadfast, O God. I will sing and make melody with all my being. Awake, O harp and lyre. I will awake the dawn. I will give thanks to you, O Lord, among the peoples. I will sing praises to you among the nations. For your steadfast love is great above the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. With all your strength.
worship our Lord God. I surrender, I will yield, and I will bow down, and I will leave.
Muli po, Panginoon, kami po nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isang nandito ngayon upang, Panginoon, sama-sama kami na magpuri at patotoo at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa buhay po namin. Pakalinisin mo po ang aming puso at isipan, Panginoon. Pamalaya ka, Panginoon, na makakilos sa buhay po namin. Ano man po yung mga karumihan na dala-dala po namin ngayon, Panginoon. Amin pong inihingi, Panginoon, ng kapatawaran, kalinisan, O Lord God. At ano man po yung mga nagiging balakid sa aming puso at isipan, Panginoon, upang makalapit po kami sa inyo, Panginoon, ng buong buo. Dalayan po namin, Panginoon, ang iyong linis, O Lord God. Patawarin mo po kami sa mga kasalanan po, Panginoon, na nagawa po namin. Dalayan ko po ang bawat isa, Panginoon. Ay bigyan niyo po, Panginoon, ng maayos, Panginoon, na status sa aming relasyon sa inyo, Panginoon. At lalo po kami lalo, Lord God, na lumapit at mapalapit po sa iyo, sa iyong trono, sa iyong kalinga, O Lord God, na amin pong isusuko ang aming buhay, Panginoon, ang aming dala-dala na bigat sa aming puso at sa aming isipan, O Lord God, upang kayo lamang, Panginoon, ang mataas, mapapurihan at madakila po. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa buhay po ng aking mga kapatid, sa kanilang mga prayer requests, O Lord. Sa buhay po, O Lord God, ng aming kapatid na si Sheba, O Lord God. Thank you, Lord, sa successful na operation po niya, O Lord. Salamat po sa buhay po niya. Hindi mo niyo po siya pinabayaan, Panginoon, sa oras, Panginoon, ng kanyang pangangailangan, O Lord God. And I pray, patuloy mo po siya, Panginoon, na pagalingin, magka-recover po siya ng maayos, Panginoon. Dalayan ko rin po kay Sister Tessabel Palada, praise and thanksgiving for the successful operations and praying for fast recovery, Panginoon. At patuloy na kalakasan, provision mo po siya kanya, financial, spiritual, at sa ganun din po, Panginoon, sa kanyang physical, O Lord God, sa chemo session po niya, Panginoon. Dalayan ko rin kay Kat, O Lord, sister ni Brother Kenneth, O Lord, na makuha po niya na makakuha sa gamot yung cyst niya sa ovary na hindi mamagat, lumaki po ito, Lord God. Dalangin po namin ang kagalingan po sa aming kapatid na ito, Panginoon. Kayo pong nakakabatid, O Lord, yung kalagayan po niya ngayon. I pray for divine healing, O Lord God, and I pray na ano man po yung mga pangangailangan po niya, yung pag-undergo po niya ng operation, O Lord God. I pray na kayo po yung magbigay, Panginoon, ng daan upang maging maayos po yung operasyon po niyo, O Lord God. We pray also kay Tita Emilito, O Lord, at na sa kanyang buhay, O Lord God. We praise and thanksgiving sa pag-normalize ng potassium level ng kanya, ang mga test sa laboratory, O Lord. And we pray na bumaba po yung sugar level po niya. We also pray for continuous strength and comfort every Monday na nagda-dialysis po siya, Panginoon. Kayo po ang nakakabatid sa buhay po niya, Panginoon. Dalahin po namin ang kalakasan, O Lord, sa aming kapatid na ito. And we also pray for comfort and strength sa family ni Tatay Ernesto na pumanaw na, Panginoon. At we pray na maging maayos, maging mabilis po yung proseso ng company para sa mga document na kailangan po nila, O Lord. Dalayan po namin sa buong pamilya, O Lord God. Nabigyan niyo po sila ng comfort, O Lord. We pray din kay Aisel na maging maayos lahat, especially in investigation regarding sa fire na nangyayari po sa kanyang company, O Lord, sapagkat, O Lord, kayo pong nakakabatid, Panginoon, ano man po yung mga nangyari sa kanilang company, O Lord, kayo pong magbigay daan, O Lord God, upang maging maayos, masino po, Panginoon, yung mga gagawing mga investigation. We also pray for wisdom kay Sister Aisel at sa kanyang boss, O Lord, kung ano man po yung mga sasagutin at ibibigay po nilang mga sagot, O Lord, sa investigation na mangyayari, O Lord. We also pray kay Mami Fe for continuous healing and strength, O Lord God. And we pray, O Lord, sa buong congregation, sa mga kapatid kong nandito ngayon, Panginoon, na patuloy nga, O Lord, na lumapit kami sa inyo, ibigay po namin lahat-lahat, O Lord, yung mga pangangailangan po namin, yung mga prayer po namin na hindi po nabanggit, Panginoon. Alam po namin, O Lord, na narinig na po ninyo. Salamat, Panginoon, at dalangin ko po yung nalalabi na oras na aming celebrate, Panginoon, ngayong gabi ay kayo po ang manghawak, O Lord, maging maayos, masino po ang lahat, O Lord. Sa iyo lang papurit pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, praise God. Sa tingin ko, wala naman po tayong bisita tonight. So, proceed po tayo sa ating praises and thanksgiving.
I'll give 3 chances sa tatlong praises and thanksgiving, tatlong tao po. Alam ko po lahat tayo is pinagpala for the whole week. So, sino pong gustong mauna? Ihuhuli ko na po yung sarili ko. So, unmute lamang po sa gustong mag-testify. Huwag na po kayo mahiya. Just unmute. Meron po ba? Unmute lang po. Sige na. Dahil walang gustong mag-unmute, unahin ko na yung sarili ko. Ayan. Pinupuri at pinasasalamatan ko si Lord sa for the whole week. Doon sa kalakasan na patuloy na binibigay niya sa akin, although may mga issues ako sa health, andun pa rin yung paggabay niya, pagsusustain niya sa akin at bibigay niya sa akin ng strength. Praise God kasi yung dapat na surgery na gagawin sa akin is hindi na matutuloy kasi nung nagpa-MRI ako, hindi naman siya ganun kalala. So may nakita lang na konting fibroid pero nandun pa rin yung kailangan ko talagang gawin yung isang procedure para kumuha ng sample for biopsy para makita kung may kung cancerous siya or not. Praying na hindi naman. So gagawin ko yung procedure this Thursday. So ayan, praise God sa binigay niyang provision sa akin, sa mga amo ko, sa pagtulong sa akin doon sa mga mga sa health insurance ko at sa ibang sa pag-alalay nila sa akin. At ganun din, pinibigay ko yung paborito salamat sa Panginoon doon sa patuloy na kagalingan na binibigay niya sa family ko kasi sunod-sunod sila nagkasakit. Halos sabay-sabay din. Yung dalawang kapatid ko and then yung nanay ko. Praise God doon sa kagalingan ng isa kong kapatid. At yung nanay ko naman medyo nanghihina pa rin siya ngayon. Pero nandun pa rin yung strength na binibigay sa kanya ni Lord sa pag-sustain sa kanya sa araw-araw. So, yun po, binabalik ko yung paborito sa salamat sa ating Panginoon. Unmute lamang po yung gustong sumunod. Hindi po kayo mahiya, baka hindi kayo makatulog. Dalawa pa po. Wala talaga? Bilang na ba ako? So, yun, kung wala na, ayun nyo talaga. Sige po. Ako, Erms ako. Sino yun? Ako. Ayun, si Ate Jen. Go, Ate Jen. Ako, praise and thanks God kasi salamat sa Lord sa pag-iingat niya kasi nung last week of the month, it was December, no? Yung last week na yun, salamat sa Lord sa pag-iingat kasi may nangyari dito sa bahay. Nagsalang ako, sinalang ko yun, may sinalang akong pagkain, tapos in my mind, babalikan ko siya bago ako bumaba ng elevator. Sabi ko, pag nagtapon ako ng basura, i-off, switch off ko yung oven. Pero ang nangyari, nung sinabi na ni Pastor Dennis na, nung patapos na talaga, doon ko naalala, sabi ko, isinalang ko, kinabahan ako, tawag agad ako kay amo, sabi ko, amo, sabi ko, nakalimutan yung sinalang ko. Kasi, siyempre, no, pero, praise God kasi, yun, thank you Lord kasi di niya ako pinabayaan, no, kasi kung nangyaring nasunog yung, siyempre, buong building ng Volante Tower. So, malaking problema yon. Kaya sabi ko, Lord, thank you kasi hindi niya ako pinabayaan, no? Hindi ko alam kung paano nangyari nakita ni Amo na may nakasalang. Pero salamat sa Lord sa pag-iingat niya talaga sa protection niya, sa paggabay niya sa akin sa lugar na to. Tapos sabi ni Amo nung kinabukasan, hindi talaga mapakali, no? Tapos sabi ko, tapos nag-doorbell ako sa kabila.
Kasi nga gusto kong makakausap si amo that night bago ako matulog kung ano talagang paano nangyari. Pero parang nahiya na ako. Kinabukasan kinausap ako ng lalaki, sabi niya, "Jenny, next time mag-ingat ka kasi paano 'pag gano'n?" Sabi ko, "Oo nga sir," sabi ko, "Sorry." Pero in my mind, baka in my mind 'no, sabi ko, "Lord, thank you kasi hindi mo talaga ako pinabayaan kasi malaking trouble 'yun." 'Yun, praise God. 'Yun, share ko. Praise God, Ate Jen, sa patuloy ng kaligtasan na binibigay ni Lord at sa wisdom din sa'yo. Ayun, sino pang gustong pasalamat? May bagong pasok tayo. Baka gustong humabol. May Sige, isa ako pa. na. Ako na lang. Nagpapasalamat ako sa Lord sa first birthday nung aking pinakabatang pamangkin last week. So, nakakatuwa lang kasi andun na sinusustain ng Panginoon yung good health para sa kanya. Siyempre, ang tagapag-alaga ay walang iba kundi ang lola. So, yung tatlong lalaking ng pamangkin is talagang dumaan lahat sa lola. So, nakakatuwa lang kasi andun na alam ko na mas naalagaan siya. Although, hindi ko gusto kasi nga napapagod ng nanay. Pero yun, nakakatuwa din. At least, nalilibang siya. And then, isa pa, yung 40th anniversary ng aking mga magulang. Isipin mo, 40th. Ang tagal na nila magkasama. Maraming pinagdaanan sila at yung family. Pero nakakatuwa lang kasi nakikita ko yung contentment sa kanilang puso. Alam mo yon yung patuloy na protection ng Lord, na pareho silang ginagamit ng Lord sa church at nagiging blessing sa mga kapatid. Salamat din sa Panginoon sa good health nila palagi. Yun lang naman yung prayer ko. Sabi ko, Lord, okay lang na hindi kami mayaman basta may good health. Sabi ko, more than enough yun. Yun yung lagi kong prayer, na lagi silang in good health. At nakakatuwa naman kasi hindi po nauso sa aming pamilya yung may mga general checkups and everything. Pero ang Panginoon yung patuloy na nagpaprotect at nagbibigay ng good health sa aming pamilya. So sa Diyos po lahat ng papuri. Praise God sa buhay ng pamilya mo, Pastor Dennis. Sino pa pong baka may gustong kang humabol. Last Ako. one. Ayun. Ikaw, Ayun po, alam naman siguro ng lahat. I praise and thank God po sa siguro second life. Kasi parang feeling ko talaga last week so, sobrang hirap. Yeah, grabe yung pain na pinagdaanan ko. Pero praise God kasi um hindi niya ako pinabayaan. Nakakatawa nga yung nag-assist sa amin yung sa ultrasound. Kuan siya, taga Nigerian ba yun siya? Taga Ghana siya. Tapos sabi niya, "I'm a Christian. I believe in Jesus Christ." Sabi niya. Tapos, yun nga, sobrang sakit na nararamdaman ko, sabi niya sa akin, um, ano sabi niya, te? Just be still. Uh, this shall, this too shall pass. Paulit-ulit niya talaga yung sinasabi sa akin. This too shall pass, sister. Magiging okay ka din. Ay, alam mo yun, grabe yung reminder ni Lord. Hanggang sa kuan ko sa pag yun nga sa time na yon na kasi emergency surgery yun sa akin. Sobrang bilis lang ng pangyayari. Hindi ko alam buntis na pala ako. 2 days ko lang naramdaman yung pain. Tapos ayun, nalaman namin as per sa result na ectopic ako. Tapos kailangan na tanggalin kasi nag-rupture na siya. Nag-bleeding na ako sa loob. Kaya yung left na fallopian tube ko tinanggal. So ayun po, praise God. Kahit alam mo yung ang bilis naman nun, wala na, ganun na lang yun. Parang ganun lang. Pero siguro way na din ni Lord na alam mo yung hindi na niya it's still a blessing na mabilis lang siya. Mabilis lang yung pangyayari na hindi ko na kailangan malaman na buntis ako. Alam mo yun, yung may process pa na ganun. Parang ganun lang, nabuntis ka, ectopic, kailangan tanggalin, okay. Parang ganun.
yun na lang ang i-look forward. Ay, parang kailangan ko lang, okay, Shiba, next. Parang ganun. Move forward ka na lang. And ayun, thanks God. At maraming salamat din po sa mga prayers niyo po. Ayun po. Ang haba na. Sorry. Thank you. Praise God, Shiba, sa patuloy na recovery at kagalingan mo. Truly, God is good. So, salamat sa praises and thanksgiving ng bawat isa. Ngayon naman po, let's proceed to our corporate prayer. I will open in prayer and we will proceed with our corporate prayer. Let's all pray. Lord God, we humble ourselves before you, Lord, as we lift up to you our prayer points tonight. Give us a sincere heart to pray for them and for the unreached people group. I will request everyone to unmute para sabay-sabay po tayong manalangin. Lord, we pray for Unreached people group 1 from the country Pakistan with a population of 5,680,000. Their language is Punjabi. Main religion is Islam, evangelical, 0%. The Awan were among those considered by the British to be martial races, and as such, they formed an important part of the British Indian Army. During both World Wars, they served as the core of Muslim recruits in the British military. Historians describe them as valiant warriors and farmers. The Awan belongs to the Loundowning class, Zamindar. Many families still live on and farm the same land that their ancestors worked in past centuries. The Awan have been exclusively Muslim since the 10th century, and there are no known Jesus follower without this people group. Let's all pray that the Lord will begin to move among the Awan and that they will have opportunities to hear the gospel message. Let's all pray. Lord God, itinataas mo namin sa iyo, Panginoon, ang Lord God, Pakistan, Lord, na patuloy na thank you for this opportunity, Panginoon, to pray for them, Lord. We pray na patuloy kang begin to move, Panginoon, ang magsimula ng pagkilos, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon, sa people group na ito, Lord God, that they will have the opportunity, Panginoon, na mapakinig, Panginoon, ng iyong pong mensahe, Lord God, ng iyong mabuting balita, Lord God, kung paano mo sila kamahal, Panginoon. Dalayan po namin, Lord, na ikaw ang siyang patuloy na kumilos. You will make a way, Panginoon, where there seems to be no way, kahit na sabihin namin, Lord, na wala pong posibleng chance para ma-penetrate yung people group na ito, Lord God. But our faith is in you, Panginoon, na ikaw ang gagamit ng mga tao, Lord God, para ma-reach po yung mga tao na ito, Panginoon. Salamat po, Lord. Next, pray that translators would successfully complete the Bible in the Awan's heart language. Let's all pray. Lord God, tinataas po namin sa iyo mga Bible translators, Panginoon. Help them, Panginoon, na successfully, Lord, makomplete nila yung Bible, Panginoon, sa own language ng Awan people, Panginoon. Sa ganun, Lord, mas mangusap ito sa kanila, Panginoon, their own language, Panginoon. Dalayan po namin yung wisdom, yung guidance, yung knowledge na mumula sa iyo, Panginoon. Strengthen them and protect them as they do their task, Panginoon. And I pray that as you bless these people, Panginoon, ay mabibless din, Panginoon, yung magiging mga tao, Lord God, na makaka-receive ng iyong salita, Panginoon, in their own language. Panginoon, patuloy mo silang gamitin, Lord God, and I pray na patuloy yung pagkilos mo ay maranasan ng mga tao na ito, Panginoon. Pray for thriving Awan Church to take root. Let's all pray. Lord, alam namin, Panginoon, na ikaw ang magdadala ng mga tao, Lord God, na mag-share, Panginoon, ng iyong mensahe, ng makabutihan, ng pag-ibig sa mga tao na ito, Lord God. I pray na yung mga napasimulan na, Panginoon, yung mga missionaries that is present in the area, Panginoon. I pray that you continue to bless them, Panginoon, as you move, Panginoon, as they flourish and as they grow, Panginoon, in numbers, Lord. Patuloy na ikaw ang magpoprotect sa kanila from all the works of the enemy, Panginoon. And I pray na patuloy na mag-prosper yung iyong gawain, Panginoon, yung mga salita mo ay patuloy na ma-reach yung mga tao na hindi pa nakakarinig na ito, Panginoon, lalo tigit sa Awan people group, Lord God. We entrust to you, Panginoon, ang mga taong ito, Panginoon. You love them, Panginoon. Kaya, Panginoon, alam namin na ikaw ang kikilos, Panginoon, for them, Lord. Let's pray that God will continue to help the missionaries to hold and understand their hearts, the purpose of their role in each place where God put them. Let's all pray. Lord, tinataas po namin sa iyo, Lord, yung mga missionaries, Panginoon. Lord, I pray na continue to help them, Panginoon,
na patuloy na maunawaan nila yung bigat, yung kanilang mga task, Panginoon, yung purpose mo in their hearts, Panginoon, yung role nila, Panginoon, in this world, Lord. At kung saan man sila inilagay, Panginoon, saan panig ng mundo, Lord God, I pray na maging maliwanag ito, Panginoon, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, Lord God. And I pray that you continue to give them the boldness, Panginoon, the strength, Panginoon, the courage to share, Panginoon, ano man yung mga bagay na nais mo na dalhin nila sa mga taong ito, Panginoon, Lord God. Continue to use them, Panginoon, mightily, Lord God. At patuloy, Lord, na nawa, maraming maabot ng mga anak mo, Panginoon, ng mga tao, Lord God, yung mga anak mo ito, Lord God, sa pamagitan ng kanilang pagsasubmit sa iyo, Panginoon. Continue to use them and bless them, Lord. In Jesus' name we pray. Next, pray that God will give them knowledge, wisdom, and spiritual understanding of His will in every situation and circumstances. Lord, we ask for knowledge, Panginoon, wisdom, and spiritual understanding, Lord, sa mga missionaries na ito, Lord God, na nawa makita nila, Panginoon, yung kalooban mo sa bawat pangyayari, sa bawat sitwasyon, sa bawat circumstances, Panginoon, na nangyayari sa kanila, Lord God, sa kanilang mga na-encounter, Lord God, sa kanilang mga sitwasyon, Panginoon, sa bawat pagkakataon. Dalayan po namin, Lord, na maging maliwanag sa kanila palagi kung ano yung purpose mo, Panginoon. Enlighten mo sila, Panginoon. Continue, Lord, na ang salita mo ang maging guide nila sa lahat ng mga task na kanilang gagawin, Lord God. At nawa, Lord God, patuloy na makita nila palagi yung pagkilos mo, yung kamay mo, Panginoon, sa lahat ng kanilang ginagawa sa bawat araw, Lord. Continue to bless them, Panginoon. Pray for boldness for every missionary to proclaim and spread God's word. Let's all pray. Lord, we pray na patuloy na as you use them, Panginoon, Lord God, nandun palagi yung courage, Panginoon, yung boldness, Panginoon, na Lord, hindi strength na nagmumula sa kanila, kundi strength na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, na dalangin po, Panginoon, na as they submit to you, Panginoon, as they commit their lives unto you, Panginoon, patuloy mo silang palalakasin, Lord God, patuloy mo silang patatapangin, Panginoon, by your Spirit, Lord God, at dalang po namin, Lord, na marami sila makakonquer, Panginoon, ano man yung gawa ng kaaway, Lord God, mapagtatagumpay nila ito, Panginoon, pagkat Lord, kasama kanila in every step of the way. Continue to use them, to bless them, Panginoon, and may be glorified sa kanilang buhay, Lord. Let's all pray that God will provide opportunities for missionaries in isolated areas to develop partnerships and friendships with local and easily understand the culture and language. Let's all pray. Lord, sa mga isolated areas, Panginoon, in every parts of the world, Panginoon, nandun po yung mga missionaries, Lord God, we pray that you'll provide the opportunities, Panginoon. You'll show them the way kung paano makapag-penetrate doon sa mga areas na yun, Panginoon. Makakagawa sila ng mga tactics and plans, Panginoon. At nawa, Lord God, we pray na patuloy na makapag-develop sila ng partnership, Panginoon, doon sa mga locals, Lord God. Na sa ganun, Lord, makapag-immerse sila ng mabilis, Panginoon, Lord God, at ma-reach nila, Panginoon, yung mga tao na ito, Lord God. Alayin po namin, Lord, na ikaw ang bibigay ng wisdom, ng knowledge sa kanila, Panginoon, kung ano po yung dapat gawin, Lord God, kung sino yung mga tamang tao na dapat lapitan, Lord God, and you will use them mightily, Lord. Pray for them, Lord. Let's pray for protection and provision during travel. Let's all pray. Lord, ang protection mo at ang provision mo, Lord God, ang palagi nila makasama sa bawat pagkakataon, sa bawat biyahe, Panginoon, saan man sila pupunta, saan man sila dadalhin, Panginoon, alam po namin, Lord, na lagi nila kakasamahin, Lord, yung pag-iingat mo, yung traveling mercy mo, Panginoon, at lalo tigit yung pagpaprotect mo sa kanilang mga health, Panginoon, Lord God. Patuloy namin titiwala sa iyo, yung mga tao na ito, yung ginagamit, Lord God, to bless them, Lord. Lastly, pray for God's grace and favor when challenges or obstacles appears on any journey. Let's all pray. And Lord, patuloy namin tinataas sa iyo, Panginoon, yung mga kinakaharap po nilang challenges and obstacles, Panginoon, as they go on sa kanilang mga journeys, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa for you, Lord God. Alam namin na kasama ka po nila, Panginoon, and we ask for your grace and your favor na lagi nilang makasama, Lord God, all throughout. Lord, as they seek you, as they hold on to your promises, Panginoon, maranasan nila palagi yung protection mo, yung strength, yung joy, Panginoon, yung peace, yung safety nila sa bawat pagkakataon, Panginoon. Alam po namin, Lord, lahat ng tao na nagtitiwala sa iyo, lahat ng mga anak mo na lumalapit sa iyo, kailanman hindi mo magpapahiya, Panginoon, at hindi mo bibigyan, Lord God. We entrust to you, Panginoon, yung mga tao na ito. Continue to strengthen them, Panginoon. Continue to use them, Panginoon. At Lord, may your name be glorified, Panginoon, sa pamamagitan po ng mga buhay nila, Lord God. Father God, thank you so much for the opportunity, Panginoon, to pray for the unreached people, Group Awan. Sa iyong mga kamay lamang, Panginoon namin, ipinagkakatiwala ang lahat ng aming panalangin ngayong gabi. Lord, your will be done. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen.
And for our scripture reading, let's all open our Bible to the book of Ephesians, chapter 2, verse 10. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Praise be to God for the reading of His Word. Let's all welcome Elder Frederick Garcia for the proclamations of God's Word. So magandang gabi po sa ating lahat. Tuwa si Pastor Dennis kasi nakarating ako eh. Backup plan ko kasi Pastor Dennis just in case hindi ako makarating. So nakarating naman ako sa oras, saktong-sakto. So salamat sa Panginoon na hindi ako nagpatuto kanina kasi alam ko namang may chance akong magpatuto ngayon. Thanks God kasi yun, nakasama namin yung family namin dito for almost 1 month. So, pauwi na sila this coming Thursday. At si Angel, pauwi na rin this coming Thursday. At salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya dahil unang-una, si Papa pala ay hindi pa hindi pa pala siya tumanggap sa ating Panginoon. At nagkaroon kami ng chance na mag-usap one-to-one. One-to-one ka talaga eh. Nung last week, so nag-usap kami, sinabi sa akin ni Job na hindi pa na si Papa. So nag-usap kami about God at saka yung standing niya. And kagabi nagkaroon kami ng devotion ulit. Meron kami devotion every night eh. So kagabi nagkaroon kami ng devotion. Marami silang tanong. Si Mama, si Papa, marami silang tanong. And praise God, ang mga sagot eh nasa Biblia naman yung mga sagot. At nasagot naman natin ng naayon sa salita ng Panginoon. Yun lang, napakabuti ni Lord kasi nakasama namin yung family namin, nagkaroon kami ng chance to have devotion together with them. So, at si Angel, naayos namin yung namin kay Angel, yung may konting hindi, yung understanding namin nila Angel, yung focus niya, priority niya sa Pilipinas. So, salamat sa Panginoon, binabalik namin na. And binabalik namin ang papulit pasasalamat. Before we proceed, I would like to ask everyone kung pwedeng open natin yung camera natin. Napaka ganda ng topic natin ngayong gabi at I pray na sana may matutunan tayo sa topic natin. Di ba, Pastor Dennis? Yan. Paano ba yan i-share yung presentation ko? Yan. So, gaya ng nabanggit kanina ng ating kapatid, saglit lang po ha, inaayos ko lang po yung camera at saka, yan. Ano ba ito? Ipalaki. Nakapanibago pala pag zoom ulit. Hindi ko magpe-present dito. Okay na siya. Ayan. Panghuli pala, nagkaroon kami ng chance na kami yung praise and worship ulit buong family. I think last na ni Angel for this January. And I pray na magkaroon ulit siya ng chance pag bumalik siya dito. Yon, so ang topic po natin is about God's masterpiece. So, pakisabi natin masterpiece. Sabihin natin, bigkasin natin masterpiece. Narinig ka. O yan. Lakasan pa natin. Masterpiece. Yan. So, masterpiece. Tayo pala ay masterpiece. Di ba? And yung text natin ay hinango sa Ephesians chapter 2 verse 10. So, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Pero, ang kabuuan niyan, actually, yung konteksto niyan ay hinango from Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. So, babasahin ko sa verse 1 to 10 para makuha natin yung konteksto ng ating pag-aaralan ngayon. Once you were dead because of your disobedience and your many sin, you used to live in sin, just like the rest of the world, obeying the devil,
the commandments of the powers in the unseen world. He is the spirit of the work in the hearts of those who refuse to obey God. All of us used to live that way. All of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger, just like everyone else. But God is so rich in mercy, and He loved us so much that even though we were dead because of our sin, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is open and close parenthesis, it is only by God's grace that you have been saved. For He raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus. So God can point to us in all future ages as example of the incredible wealth of His grace and kindness towards us as shown in all He has done for us who are united with Christ Jesus. God saved you by His grace when you believe, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Napakabuti na nating Panginoon. Tayo manalangin. Our dear Father in heaven, creator of heaven and earth, may your blessings and your word will be ministered tonight to bring forth and remind to your children the importance of what we are called for, and importance of giving back to you all glory and honor. Cleanse us, O Lord, from all our unrighteousness and forgive us our sins. Let your will be done to every one of us, O Lord, and mold us to be a living testaments of your word. Empower us to be more bolder in sharing your word to others and commitment to do your will. May your presence be upon us and expel any works of an enemy tonight. Transforms us, dear Father, to be your likeness, and your name will be glorified alone in our midst. We ask all this in the mighty name of our Lord Jesus Christ and by the power of the Holy Spirit. Amen. So, what does masterpiece means or workmanship? So, our topic today is all about God's masterpiece. So, it plays an important role and a reminder sa ating mga Kristiyani as a believer to always be reminded that we are His creation, created to do good works and to follow His will for His glory. Yung chapter 2, it takes the form of a spiritual biography in which Paul recounts the saving works of Christ in the life of every Christian, and especially in the lives of Gentiles who are us, who are now included in the one people of God. In verse 1 to 10, highlighted the salvations by grace through faith, emphasizing yung importance of salvation, which is a gift and that no one can boast anything. And in verse 10, salvation results in good works. Napakaganda, di ba? Sapagkat pag titignan mo yung yung tema natin ngayon, start fresh, redeeming your time. Inumpisahan pa ni Pastor. Tama yung umpisa ni Pastor Edman yung a new beginning. So highlighted, actually highlight ko rin kanina. Yun yung naisip kong ibibigay kong mensahe. Dapat kaya lang nakuha na nung beginning yung kinunan ni Pastor. But then, it highlighted how we had to live. Yung identity natin. At yung belongingness natin na dapat sa ating Panginoon. We had been also reminded last Saturday about the importance of the gospel, which is quite significantly important in our spiritual life and in our health. Now we talk about Christ, that we are His masterpiece. First of all, what is masterpiece means or workmanship means? Siguro may kanya-kanya tayong definition, pero ang sabi ni Google about masterpiece. Yeah. Okay. So may may kanya-kanya tayong mga definition about masterpiece.
Sabi doon sa sa tinignan kong definitions, a work done with extraordinary skills, especially a supreme intellectual or artistic achievement. Siguro marami sa atin nakaka-relate. Marami sa atin mga artists Magaling magsulat, magaling maggawa ng mga art, magaling magluto, magaling walang tato. Magaling gumawa ng mga bagay-bagay na they tend to put us na parang yun yung pinaka obra maestra nila. Sabi pa dito, a thing made or done with mastery skills. So, hindi lang hindi yung mga baguhan yung gumagawa ng mga ganung bagay, yung mga masterpiece na yan. Sila ay na-master nila yung skills na yun. They look at every angle, every single stroke ng mga pintura na inilalagay nila pag nagpipinta sila. So, great work of an art or craftsmanship. So, when they had fulfilled, nagawa nila yung gusto nilang gawin, it creates something which is they feel proud and they feel valued about sa natapos nilang yun. So, important role of a creator or a designer or sino man yung gumagawa to that masterpiece is that he mastered the skills of art. He knew every details. He made every angle, struck in a perfect way of skills, and all things, important things should be highlighted to showcase his masterpiece. He significantly put an importance to the outcome of his works to accelerate the value and prestige ranking. Di ba? Pag uma-attend ka ng mga gallery, yung mga nagpapakita ng mga magagandang mga pintura nila, it gives importance and it gives value kapag nilagyan nila yung pangalan nila doon. Di ba? And it gives prestige sa may-ari dahil ginawa ko yan. So, it's highlighted na yung gumawa niyan it reflects him. So, napakaganda, di ba, na when God tells us that for we are God's masterpiece. Napakaganda sapagkat hindi ka lang hinulma ng ating Panginoon. Hindi ka lang hinulma ng basta-basta. Kundi ginawa ka in details. Alam ng ating Panginoon ang detalye ng buhay mo, kapatid. So, God created us His own workmanship. He chose us to be His. Apart from Him, we are spiritually dead, like an artwork without the ownership signatures in the gallery, which has no value or less valuable. In verse 2:1, we were dead in trespasses and sins. We are doomed by the nature of children of wrath, like the rest of mankind. Sinabi doon kanina. In verse 3, our spiritual status could not be more tragic or hopeless, di ba? We're just under the judgments of God. God made a plan for us to reconcile us and bring forth to be His in the eternal life as He promised. So mayroong hope na binigay sa atin ng Panginoon. With Christ, we are spiritually alive because of His mercy, love, grace, and kindness. At nakapaloob yan sa binasa natin kanina, between verse 4 to 7. The reason God has showed us such grace is so we might be demonstrations of His grace forever. We will be His trophies of grace. Tunay yun. Yan ang sinabi ko sa inyo kanina. Kung umaattend kayo ng yung mga gallery na pinipresent nila yung mga art nila, bawat isang yung gumagawa, creator noon, it represent yung pagkatao niya. It represent his trophies. Naging trophy niya yun. Either ma-choose, mabili man yun o hindi, o ma-rank man yun na number 1 or number 2 or number 3. Para sa kanya, number 1 yun. God says in effect, look what I can do with such a mess. Di ba? Minsan, pag nakikita mo yung mga arte, minsan di maintindihan. Parang ginanon-ganon lang ng kamay. O kaya, ni-stroke lang ng kung ano. Pero hindi pala, those such mesh na ginagawa nila, nagkakaroon ng creation, nagkakaroon ng kabuluhan, nagkakaroon ng saysay, nagkakaroon ng definition at ibig sabihin ng mga ginagawa ng mga artist na to.
ponder the idea of grace for ages to come. Instead of wrath, we have everlasting grace. Di ba? Sinabi doon, sa binasa natin kanina, instead of wrath, tayo ang hantungan talaga natin ay nandoon, ay yun. Ngunit, sa grasya ng ating Panginoon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para magkaroon tayo ng hope. Kaligtasan. Brothers and sisters, the message tonight is all about us, to us Christians believers who receive Christ in our life. We had talked about that in first Saturday, second Saturday. You have given the chance and options kung ano yung pupuntahan mo. The heaven or the hell. Di ba? You have given that option. We have been chosen and carefully made to be God's masterpiece. Once again, we will be reminded, it is my prayer that His word for us tonight will transform us. Let us ponder and reflect the details of His words intimately. Challenge ourselves to share divine principles to accelerate our faith and strengthen our commitment to God's commandment. So the topic, as it goes, in Christ, we are God's masterpiece. So, tatlong bagay ang gusto nating pag-aralan at it should remind a reminder for us. Now that we belong to Christ, God is working on us and in us that He might work through us. This word, the masterpiece or workmanship, may be where the word poems comes from. The word was used to refer to any of art such as statues, songs, architecture, ano man yung sinabi ko kanina. It is only used one time in the New Testament as well, in Romans 1 to 20. It refers to a material creations. The heaven and the earth displays the glory of God's material creations. But this is a new creation. Tayo is new creation. Save sinners tawag sa atin. Save sinners. Diba? They declare the glory of God's spiritual creations. Sa 2 Corinthians 5:21 and Galatians 5:21. So, number 1, He created us anew in Christ. Anew. Can we say the word anew in Christ? Anew in Christ. So, sa 2 Corinthians 5:17, sinabi ito ni Pastor. So, binanggit ko lang kasi gusto ko talagang i-remind tayo ulit. Therefore, at nakalimutan ko yun dahil ako rin yung nag-stiff that time. Ito yung word na gusto kong ibanggitin doon. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creator. The old things pass away. Behold, new things have come. Di ba napakabuti ng ating Panginoon? When we accepted Christ and when we accepted the challenge being a sinner, naging saved sinner na tayo. And that on, kinalimutan natin yung nakaraan natin. Yung pagiging natural na makasalanan natin. But embracing the new version of being Frederick version 2. Saved sinner. Yeah. So when God entered into your life or to our life, we have been cleansed from being a sinful nature to a renewed person. Renew ka na ba, kapatid? We have the Spirit of God whom we allow to control us. Our old nature that follows the word as mentioned sa verse 2 kanina, chapter 2:2, which says, "You once walked following the course of this world, following the prince of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, has been defeated by God. We are anew in Christ Jesus." Isn't it so important, mga kapatid, that we know and we reflected that God made us anew? Diba? Sabi sa atin kanina, anew in Christ. Freshly made to be our new versions like Christ-likeness. Bagong Frederick version 2. Self-assessment lang, mga kapatid. Am I created anew in Christ? Should this reflected in our daily testimony? Sabi sa Galatians chapter 6 verse 15, "For neither is circumcision anything, nor uncircumcision, but a new creation." Napakaganda.
Diba? We are a new creation. So, should this reflected in our daily testimony sa buhay natin? Pangalawa, mabilis tayo, di ba? 8:57. Matatapos tayo siguro mga 8:59. So, He created us to do good things. Sabihin natin, created us to do good things. Yeah. So, ano ba yung good things na yan? Di ba? So, the good works in themselves, if you look at chapter 5:13, for you were called to freedom, brethren, only do not turn your freedom into opportunity for the flesh, but through love, serve one another. Sabi doon, serve one another. Napakaganda. So, the good work in themselves being contemplated as already exists in God's foreknowledge and as inseparable characteristic of regenerating life. Diba? Kapag bagong creation ka na or you have been born again, yung gawa na tinasabi kanina dito, na yung it's a result of the salvation. Diba? Yung good work na yon is a result of the salvation that you receive from Christ. You've been transformed every day. You've been changed every day. After saying that our works can't save us, Paul notes, kasi yung sabi niya, by grace, you've been saved. So after saying that, do good works, sabi dito, Paul notes that importance of works also. He does not want us to think that works are unimportant. He states that works simply are the root of our salvation. Ito yung resulta ng ating salvation, kung saan na-transform tayo. Yung mga gawa na nakikita sa atin, it's a fruit of salvation. Basahin natin sa John 15:8. Kung sino may mga may mga Bible dyan, basahin natin sa John 15:8. My Father is glorified by this, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. So when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior and you've been saved, then that's transformations ay unti-unti na nangyayari sa buhay natin. Then yung ginagawa natin ay naging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kapuri-puri sa ating Panginoon. Bakit? That was the fruit of salvation. Sa Titus 2:14 sabi dito, who gave himself for us to redeem us from every lawless deed and to purify for himself a people for his own possession, zealous for good deeds. Napakaganda. Yeah. Because of God's workmanship in Christ Jesus, people should see our work and say, that's a work of God. Hindi sa pag nakita ka sa trabaho, Kristiyano ba yan? Di ba? So, napakagandang pakinggan na, oh, that's a work of God. Sa buhay natin, oh, Kristiyano yan. Di ba? Naging proud tayo na Kristiyano tayo. Hindi pag nakita tayo sa trabaho, oh, Kristiyano pala yan. Di ba? It should reflect yung ginagawa natin. Jesus said, in the same way, let your light shine before men, so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Sa Mateo chapter 5 verse 16. Dapat nakita yung replika ng pagbabago sa buhay natin, ng tao, ng iba, ng mga nakakasama natin sa trabaho, yung mga kapatid natin, mga family members natin, nakikita yung replika, yung shining light comes from our transformations. Yan, malapit na. Lumagpas lang ako, 9:02 na. He created us, which God had before ordained that we should walk in them. Di ba? Hindi ka pa man pinapanganak, alam na ng Panginoon kung kailan ka ipapanganak. At gagamitin ka ng Panginoon ngayon. So, napakaganda that we should walk in them. Can we repeat the word, we should walk in them? We should walk in them. Yeah. God has already prepared all the physical sins of life. Ano man yung mga ginagawa natin ngayon, yung mga pinagdadaanan natin, God has already prepared us for that.
So each offers our maximum and eternal benefits. This realized by living in the faith to God. Sabi dun sa verse 8, for thy grace you have been saved through faith. Diba? Napakalinaw. Thy grace you have been saved through faith. Sa grasya ng ating Panginoon, ikaw ay naligtas sa maraan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. When you said walk in them, God inspires us to walk closer to Him in completions sa mga purpose natin sa buhay. We believe of Christ are to walk in light. Sa 1 John 1:6, ano sabi sa 1 John 1:6? If we say that we have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. Di ba? Totoo naman. You can walk in the light if you tend to walk in darkness. Nakikita yung replika mo. Nakikita yung hindi mo kawangis ng Panginoon. We're created by God para sa likeness parang kawangis ng ating Panginoon. And in truth, in 2 John 1:4, sabi doon, and in truth, through the revelations of faith. 2 John 1:4, I was very glad to find some of your children walking in truth, just as we have received commandments to do from the Father. Napakaganda. Reflection lang po sa atin. Faith without works is walking in a half circle. Diba? Which goes nowhere. Walking in God's circuit in each scene through faith bring His divine approval. So, pag lumalakad tayo na may paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoon, doon nakumpleto natin kung ano ba yung purpose na dapat natin gawin. So malinaw po. Okay? Application, gising na. When we receive Christ, we were transformed into our new versions of ourselves. A Christ-likeness. We are His masterpiece. Renewed in Christ, created to do good things and walk in accordance to His will and for His glory. A living testament of His workmanship. So, tanong ko sa iyo, masterpiece ka ba ng ating Panginoon? Yan. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is new creator. The old things pass away. Behold, new things have come. Nakalimutan mo na ba? O tinalikuran mo na ba yung kinagawian mong kasalanan? Are you being transformed by God? So, it's challenge sa atin ngayon is, when you have been transformed by God, and you have been saved by God, regenerate. Regenerate and multiply God's amazing grace. Di ba? So, dapat nagsashine tayo. Ito yung challenge sa atin. My Father is glorified by this, that you bear much fruit. You have to bear much fruit and so prove to be my disciples. Maraming salamat and praise the Lord sa gabing ito, sa buhay ng bawat isa na nakinig sa salita ng ating Panginoon. Amen. Praise God, Elder Fred. At salamat sa Lord dahil nandito ka kasi ikaw talaga yung dinesign ng Panginoon na magsalita at magbahagi ng kanyang salita tonight. Amen. So, salamat sa paalala ng Panginoon sa atin. Alam ko we are all reminded that we are God's masterpiece. Obrang maestro tayo ng Panginoon. So, kailangan nating pangatawanan yung salita na yon na huwag nating ipahiya ang Panginoon, di ba? Saan man tayo makarating, kailangan ang nakikita sa atin is yung liwanag at yung pagkilos ng Panginoon. Dahil po dyan, tayo pong lahat ay dumako sa panalangin. Let's all pray. Lord, we thank you for tonight. Salamat po for gathering us all together this time, Panginoon, na minsan pa magpanalanginan.
ibahagi at ibalik sa iyo yung pasasalamat, Panginoon, makinig po ng iyong salita, Panginoon. Salamat po, Lord, sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon, na patuloy mo kami pinapaalalahanan, Lord, that we need you, Panginoon. Salamat po sa kauhawan ng inilalagay mo sa aming puso na lagi kami mauuaw sa iyong salita, sa iyong presensya, Panginoon, sa iyong pagkilos, Lord God. And we pray na anuman po yung aming napakinggan, yung mensahe mo, Panginoon, mula sa iyong salita doon sa Ephesians, Panginoon, nawa, Lord God, maging reminder ito sa bawat isa po sa amin that we are your masterpiece, Lord God, created to do good works, Panginoon, na hindi ka lang namin nakilala, hindi ka lang namin nasumpungan, Panginoon, kundi, Lord, you have created us to do good works. You have created us, Panginoon, na maging channel of blessing kami, Panginoon, maging beacon of light kami sa mga tao, Lord God, na nasa darkness, Lord God. I pray na nawa ma-realize namin ito, Panginoon, sa bawat araw ng aming pong buhay. At I pray, Lord God, na patuloy mo kaming gamitin. Patuloy, Lord, na yung mga salita ay maging evident po sa amin, Panginoon, always ma-reflect namin, Panginoon, yung kabutihan mo, yung pag-ibig mo, Panginoon. And Lord, we pray na yung Christ-likeness sa amin, Panginoon, ay patuloy na mas maging maliwanag sa bawat araw, Lord God. We entrust to you, Panginoon, yung mga bagay na ito, Panginoon, that is out of our control, Panginoon. Only we desire, Panginoon. We pray na lagi kaming lumakad, Panginoon, at lagi naming piliin ang iyong kalooban for us, Panginoon. Salamat po muli sa gabing ito, Panginoon. At minsan pa, Lord God, patuloy na tinitiwala po namin sa iyo ang bawat isa. Nawa, patuloy mo kaming gamitin, Panginoon. Nawa, patuloy mo kaming enable, Panginoon, Lord God, na magamit mo for your glory, Panginoon. Nawa, ang buhay namin ay patuloy na mag-reflect, Panginoon, ng Kristo na nasa aming puso, Lord God. Salamat po muli sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa anak mo na ginamit mo tonight, Lord God. At salamat po sa buhay ng aking mga kapatid. At sa pagtataas ng ating kamay, tanggapin natin yung pagpapala na nagmumula lamang sa Panginoon na patuloy na kumilos at patuloy na ating maranasan sa bawat araw ng ating pong mga buhay. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumaating lahat. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Huwag po muna aalis, magstay at let's pray for one another sa ating mga breakout room. God bless everyone. See you on Saturday.